Sino nga ba si Joy Boy? Ang isang karakter nga na pinaka-pinag-uusapan matapos ang time skip pero sobrang konti pa lang ng impormasyon natin itong karakter ni Joy Boy. Una nga siyang nabanggit in chapter 628. Specifically nabasa ni Nico Robin yung pangalan niya sa isang poneglyph. Later on nga binigyan tayo ni Oda ng basic information patungkol kay Joy Boy. Gaya ng nagmula daw siya sa Ancient Kingdom. Isinilang daw siya sa pag-uumpisa ng Void Century, meaning around 900 to 800 years ago ito. As per Vegapunk naman itong si Joy Boy daw ang nanguna sa paglaban sa 20 Kingdoms na eventually bubuo ng world government. Bali sa video nga na to mas ididig deeper pa natin itong karakter ni Joy Boy. Kikilalanin natin kung ano ba ang totoong pangalan niya. Sino ba talaga siya? Kaya naman kung handa na kayo game. Umpisahan na natin itong topic natin. Even if I have to reach out from the past to do it. That sounds great! Thanks, Joy Boy! Itong pangalang Joy Boy nga obvious naman na hindi ito ang totoong pangalan niya. Malamang sa malamang epithet lang ito. Gaya na lang for example kay Luffy. Ilang karakter nga ang tumatawag sa kanya hindi sa pangalang Luffy. Bagkos Mugiwara. Bakit? Dahil simply merong suot na straw hat itong si Luffy. Bali mas popular nga itong pagbabanggit ng epithet kesa sa totoong pangalan ng karakter sa mundo ng One Piece once nakilala na ito o naging tanyag na ito sa mundo. Gaya na lang ni Whitebeard. Ang totoong pangalan nga niya Edward Newgate pero most of the time nga ina-address siya bilang Whitebeard or hindi kaya itong si Blackbeard. Most of the time rin Blackbeard ang tawag sa kanya. Pero in reality Marshall D. Teach ang totoo niyang pangalan. Nandyan nga rin si Big Mom na Charlotte Linlin talaga at marami pang iba. Kung mapapansin nyo sa mga epithet o nicknames na to binabase nga nila ang tawag nila sa pinaka-obvious na physical traits or characteristics ng isang karakter. Kaya naman possible nga na itong Joy Boy isa lang ring nickname. Ito yung lagi niyang ipinapakitang traits kaya siya natawag na Joy Boy. Isa siyang masiyahing bata. Kaya naman ang magiging tanong nga ngayon ano kaya ang totoong pangalan na itong si Joy Boy? Bali meron nga tayong tatlong candidate sa posibleng totoong pangalan netong si Joy Boy. Ang una na nga dyan itong Noah. Yes, literal na Noah. As in kapangalan netong barkong Noah sa Fishman Island. So hindi na nga bago sa mundo ng One Piece na ipangalan sa barko ang pangalan ng isang karakter. Marami nga tayong example dyan. Gaya na lang ng unang barko ng Straw Hat Pirates na Going Merry. Saan ba nagmula itong pangalan ng barko na to? Kay Merry, itong butler ni Kaya na siyang nagbigay kila Luffy ng barko na to. Next example itong barko ni Blackbeard. Tinatawag nga itong Saber of Sebek at guess what? Tatay ni Blackbeard si Rox D. Sebek. Meaning dito ipinangalan ni Blackbeard itong barko niya. Next itong Victoria Punk ng Kid Pirates. It turns out na ipinangalan ito ni Eustace Kid sa childhood friend nila ni Killer na si Victoria. Base nga yan sa SBS Volume 104. So hindi imposibleng ang totoong pangalan ni Joy Boy Noah. Kung ibabase naman natin sa kwento sa Bible, we all know na itong si Noah ang pinili ng Diyos na mag-survive sa isang great flood. Gumawa nga siya ng arko kung saan isinakay niya dito itong buong pamilya niya pati na ang pares ng bawat hayop sa mundo. Ang reference nga dito sa verse ng Genesis 6 to 9. So nagfi-fit nga ito sa karakter ni Joy Boy na sa era niya siya rin ang naging chosen one. Siya ang nakakain ng Hito-Hito no Mi model Nika. At gaya kay Noah related nga rin kay Joy Boy itong napakalaking arko kung saan nalaman natin during Fishman Island arc na ito daw yung gagamitin niya para iangat ang mga fishman sa lupa. Ang sumunod na posibleng totoong pangalan ni Joy Boy itong isa sa sikat na theory ngayon na pangalang Monkey D. Pao.
Yes, nag-e-exist talaga itong karakter na to. Mula nga ito sa kwento na may title na Forward at mismo si Oda ang may gawa. Pero hindi nga ito na-release at later on ni-reveal ni Oda na prototype daw ito ng kwento niya na One Piece. Yung bida nga dito ay supposedly na si Monkey D. Pao. Yung design nga niya ay very similar kay Luffy. Ang pinagkaiba lang itong si Pao merong bandana na similar yung design sa mismong Gomu Gomu no Mi. At dahil nga sa ginawang pag-i-incorporate or pagkanon sa kwento ng One Piece itong early creation ni Oda na monsters, kung saan ang bida naman dito si Ryuma. Ang idea nga ganito rin yung sistes sa Forward. Ikakanon din ni Oda yung karakter ni Monkey D. Pao. At it turns out na ito pala si Joy Boy. Doon mababa nga yung posibilidad na to, may tsansa pa rin naman kahit papano. Since nangyari nga ito kay Ryuma. In chapter 1159 nga ni-reveal ni Sebek kay Harald na hindi daw Rax D. Sebek ang pangalan niya. Ang totoo daw niyang pangalan Davy D. Sebek. Nagmula nga daw siya sa Davy clan. Itong clan nga daw na to related sa lineage ni Davy D. Jones. In chapter 1155 naman nabanggit ng narrator na itong si Sebek daw in fact na wino-worship itong si Davy Jones. So sino nga ba itong si Davy Jones? Una nga nating narinig itong pangalan niya in chapter 306. Isa nga daw itong legendary pirate mula long ago pa. Nakatira nga daw ito sa pinakailalim ng karagatan. In SBS volume 38 naman dinagdagan pa nga ni Oda yung information patungkol kay Davy Jones. Base nga sa information dito sinasabi nga na na-cursed o sinumpa daw itong si Davy Jones ng isang devil o ng isang demon na manirahan sa ilalim ng karagatan. At all throughout daw sa history may mangilan-ngilang pirata ang wini-worship na itong si Davy Jones. Bali may myth or legend nga rin daw na sinasabing kung anumang barko o treasure ang lumubog sa seafloor sinasabing napupunta daw ito sa locker ni Davy Jones. Since sa seafloor nga daw siya nakatira, kaya it makes sense na sa kanya daw napupunta yung mga nawawalang treasure na lumulubog sa karagatan. In short, base sa legend, itong seafloor ang locker ni Davy Jones. Bukod nga sa information, nagbigay rin ng imahe si Oda sa posibleng appearance netong si Davy Jones. Isa nga itong matanda na may hawak na treasure chest. Actually, kahawig nga siya ni Blackbeard mula sa ngipin pati na sa hugis ng muka. So, lilinawin ko lang guys base nga kay Nico Robin, dinidescribe niya itong si Davy Jones as a legend o isa lang itong alamat. At base naman sa SBS, pinopoint out din na base lang rin itong si Davy Jones sa isang alamat o legend. Pero in chapter 1159 nga ni-reveal ni Sebek na totoo daw na nag-e-exist itong si Davy Jones. Ninuno nga daw niya itong misteryosong pirata na to. Ngayon mapunta nga tayo kay Joy Boy. Bali possible nga na ang totoo niyang pangalan Davy D. Jones. Yes guys, yung mismong tao na ina-idolize netong si Sebek. Bali bibigyan ko nga kayo ng ilang ebidensya na magpapatunay na possible ngang si Davy Jones yung tinutukoy na Joy Boy. So first i-establish muna natin yung characteristics netong si Joy Boy. Base nga sa chapter 1122 kung saan nakilala natin itong dating kaibigan ni Joy Boy na si Emmet, nagkaroon nga siya ng isang flashback na nakita natin silang nag-uusap. Base nga sa pagsasalita at galaw netong silhouette na si Joy Boy, mukhang similar nga kay Luffy, isa lang rin siyang teenager na laging masaya at carefree. In chapter 1114 naman ni-reveal ni Vegapunk na itong si Joy Boy daw ang kauna-unahang pirata sa mundo.
mundo. Ngayon dito nga papasok yung unang ebidensya natin, itong Davy back fight. In chapter 306 nga nalaman natin kay Nico Robin na itong Davy back fight daw nag-originate kay Davy Jones. So kung itong si Joy Boy nga si Davy Jones, bakit siya nag-create ng ganitong klaseng laro? Bali ang sagot nga dito obviously para bumuo ng sarili niyang pirate crew, ang kauna-unahang pirate crew sa mundo. Kumbaga dahil sa siya ang unang pirata sa mundo 800 years ago at wala pang ka-idea yung mga tao na may ganitong klaseng individual na nag-e-exist, which is yung mga pirata. Ginawa nga niya itong Davy back fight para makakuha ng mga pinakamalalakas na tao sa mundo. Kung mapapansin nyo nga itong mga laro sa Davy back fight very similar sa mga larong pambata. Nasaksihan naman natin to during Long Ring Longland arc at even sa flashback netong si Sebek. Mukha nga siyang tanga na nakikipagboxing at nakikipaglaro sa ibang mga pirata, makaipon lang ng pinakamalalakas na pirate crew niya. Obviously larong pambata itong Davy back fight, at sinong karakter ba ang papasok sa isip nyo na possible na makakaisip ng ganitong sistema sa pagre-recruit ng malalakas na pirate crew? Yes, si Luffy. Kung matatandaan nyo in-establish nga natin kanina na similar itong sila Luffy at Joy Boy. Parehas silang masiyahing teenager na carefree. So possible na idea ni Joy Boy itong Davy back fight. Siya si Davy Jones. Anyway, in summary nga sa topic natin, nalaman nating epithet lang itong pangalang Joy Boy. Kumbaga similar sa Whitebeard, Blackbeard, Big Mom at iba pa. Meron naman tayong tatlong candidate sa kung ano ang totoong pangalan netong si Joy Boy. It's either na siya si Noah, siya si Monkey D. Pau, or siya mismo si Davy Jones. Mas naglilin towards nga ako sa pangalang Davy Jones, lalo na nung lumabas itong chapter 1164. Specifically itong pagkiklaim ni Sebek na ang dating hari daw ng mundo si Davy Jones. At sino bang nanguna sa paglaban sa 20 Kingdoms 800 years ago? Diba si Joy Boy? Meaning possible ito. Plus nakita nga rin natin sa Davy Clan itong mama na merong straw hat. Straw hat na key identity netong si Joy Boy similar kay Luffy. Hindi kaya ito yung hint ni Oda na sa Davy Clan talaga nagmula si Joy Boy? Bali kung nabitin ka pa nga at na-enjoy mo naman itong video na to, wag mo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. Idamay mo na rin syempre yung subscribe button para sa mas maraming video pa tulad neto. So yun lang, peace!